Week 8, Aralin 1, Mga Pilipino sa Panahon ng Digmaan. Ang araling ito ay inihanda upang mapahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Maraming mga Pilipino ang hindi lang namundok upang magtago sa mga Hapon, kundi ang ilan dito ay talagang lumaban sa mga Hapon. Malaki ang naging gampanin ng mga kababaihan sa mga kalalakihang Pilipino sa panahon ng digmaan at makikita dito ang kanilang katapangan at katatagan bilang mga babae. Inaasahan sa araling ito na mapapahalagahan ang mga gampanin ito tungo sa kalayaan. Sa araling ito, inaasahang una, na ipaliliwanag ang pagsusumikap ng mga Pilipino na makalaya sa kamay ng mga Hapones at ikalawa, na iisa-isa ang mga pamamaraan ng pagpapakitang ng pagmamahal sa bansa na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Bago simulan ang aralin ito sa linggong ito, gawin muna natin ang unang pagsubok. Isulat ang fact kung wasto ang isinasaad ng pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang bluff kung di wasto ang isinasaad ng pangungusap. Unang bilang. Natakot ang mga Pilipino sa pakikidigma sa mga Hapon kaya sila ay hindi tumulong sa mga sundalong Amerikano. Ikalawa, ang mga gerilya ay hindi maituturing ng mga bayani sapagkat sila ay naging taksil sa bayan at sa pamahalaang Amerikano. Ikatlo, malaki ang naging ambag ng hukbalahap at iba pang mga samahang gerilya sa panahon ng digmaan laban sa mga Hapon. Ikaapat, ang mga kababaihan ay nanatili lamang sa loob ng tahanan noong panahon ng digmaan at hindi tumulong sa mga sundalong Pilipino. Ikalima, naging matagumpay ang pagtalo ng buong sandatahan ng mga Hapon sa Pilipinas dahil sa pakikiisa at pagtulong ng mga sundalong Pilipino. Tayo muna'y magbalik-tanaw. Hunan ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang tamang pangungusap batay sa nakaraang aralin. Unang bilang. Naganap ang labanan sa patlang ng Leyte sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Hapon noong ika-23 ng Oktubre 1944. Ikalawa, nilagdaan ang dokumento ng pagsuko ng mga Hapones sa barkong patlang sa loob ng Tokyo noong ika-2 ng Setyembre 1945. Ikatlong bilang, nabawi ng mga sundalong Amerikano ang lungsod ng Patlang pagkatapos ang 2 buwang pagkikidigma sa mga Hapon. Ika-4 na bilang, naghulog ng atomic bomb ang eroplanong Amerikano sa lungsod ng Patlang na nagwasak sa buong syudad at kumitil ng maraming buhay ng mga Hapones. Ika-5 bilang, ipinagkaloob ni General MacArthur kay Pangulong Patlang ang malayang lungsod ng Maynila bilang sentro ng pamahalaang Commonwealth noong ika-27 ng Pebrero 1945. Maikling pagpapakilala sa ating aralin. Makikita ang mga larawan ng mga ilang bayaning Pilipino noong panahon ng digmaan. Kaakibat nito ang mga ginawa nila upang makatulong sa kapwa Pilipino. Basahin ang mga naging kaparaanan ng ilang mga bayaning Pilipino sa kabila ng pananakop ng mga Hapon. Matutunghayan sa larawan si Luis Taro. Pinangunahan niya ang pagtatatag ng hukbalahap o hukbong bayan laban sa mga Hapon na may layuning labanan ang mga Hapon noong panahon ng pananakop mula taong 1942 hanggang 1945.
Sa pagtatatag niya ng samahang gerilya, ito ay nakahimok siya ng maraming miyembro upang makipagdigma. Sa pakikipaglaban ng mga gerilya, maraming himpilan ng mga Hapones ang napasabog at nasira. Marami rin silang napatay na sundalong Hapones sa pakikiisa nila sa mga sundalong Amerikano. Sila ang tagapag-abot ng impormasyon patungkol sa mga lihim na plano ng mga Hapones. Matutunghayan ang larawan ni Jose Pallanes Escoda. Babae man si Jose Pallanes Escoda, hindi naging hadlang upang lumahok siya sa digmaan laban sa mga Hapones. Siya ang nagtatag ng mga babaeng squad, Girl Scouts sa Pilipinas noong Mayo 26, 1940. Binuo rin niya ang pambansang federasyon ng mga samahan ng kababaihan, National Federation of Women's Club. Naging malaki ang tulong niya sa mga sundalong Pilipino na sumuko at nagmarcha patungong Capas Tarlac. Katulong ang kanyang asawa at iba pang mga kababaihan, binigyan nila ng pagkain, damit at gamot ang mga sundalo. Dahil sa kanyang pagtulong sa mga sundalong lumaban sa mga Hapones, hinuli siya at ang kanyang asawa at ikinulong sila sa Fort Santiago. Doon na rin sa bilangguan binawian ng buhay si Jose Pallanes Escoda noong Enero 1945. Mahalaga ang naging tungkulin ng mga kababaihan noong panahon ng digmaan sapagkat sila ang nagbubuklod sa kanilang mga anak sa tuwing sagupaan at tagapag-alaga sa mga may sakit o sugatan na sundalong Pilipino. Matutunghayan sa larawan si Jose Abad Santos. Isa si Jose Abad Santos sa mga nagpakita ng kakaibang pagmamahal sa bayan. Iba't iba ang naging katungkulan niya sa mga sangay ng pamahalaan. Naging kalihim siya ng kagawaran ng katarungan at punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Siya ang gumanap ng tungkulin ng Pangulo nang ilikas si Pangulong Manuel Quezon upang hindi madakip ng mga Hapones. Pilit niyang sinalunghat ang karahasan ng mga Hapones, kaya't siya ay ipinakulong sa Lanao kasama ng kanyang anak. Pagbaril ang naging hatol sa kanya at ikinagalak niya ang mamatay para sa bayan. Batay sa ating naging aralin, sino-sino ang mga naging kilalang Pilipino sa panahon ng digmaan? Ano-ano ang kanilang mga naging kaparaanan upang makatulong sa bansa kahit may digmaan? Sa palagay mo, maituturing ba silang mga bayani? Bakit? Tandaan, hindi lamang mga sundalong Amerikano ang naging instrumento upang maging malaya ang bansang Pilipinas sa mga Hapon. Marami ding mga sundalong Pilipino ang nakilahok at nakiisa sa pakikidigma. Ang kilusang hukbalahap ay pinangunahan ni Luis Taruc na kung saan tumulong din ang samahang ito sa pakikidigma at sa pag-abot ng impormasyon sa mga tropang Amerikano. Nakilala rin si Jose Pallanes Escoda sa pagbuo ng Federasyon ng Kababaihan at sa pagtulong sa mga nangangailangang sundalo sa panahon ng digmaan. Nakita rin dito ang gampanin ng kababaihan ay mahalaga sapagkat sila ay tumutulong sa mga sugatang sundalo. Naging matapang si Jose Abad Santos sa pagpapatuloy ng pamahalaan sa paglikas ni Pangulong Quezon hanggang sa ito ay binawian ng buhay ng mga Hapon. Ating gawin ang pangwakas na pagsusunod. Tukuyin kung sino o ano ang isinasaad ng bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, katulong ang kanyang asawa at iba pang mga kababaihan, binigyan nila ng pagkain, damit at gamot ang mga sundalo.
Ikalawang bilang, pilit niyang sinalunghat ang karahasan ng mga Hapones kaya't siya ay pinakulong sa Lanao kasama ng kanyang anak. Pagbaril ang naging hatol sa kanya at ikinagalak niya ang mamatay para sa bayan. Ikatlong bilang, pinangunahan niya ang pagtatatag ng hukbalahap o hukbong bayan laban sa mga Hapon na may layuning labanan ang mga Hapon noong panahon ng pananakop. Ikaapat na bilang, ang kilusang ito ay nakiisa sa mga sundalong Amerikano at nagsilbi sila bilang tagapag-abot ng impormasyon patungkol sa mga lihim na plano ng mga Hapones. Ikalimang bilang, samahang itinatag ni Josefa Lianes Escoda para sa mga kababaihan. Atin namang isunod ang Week 8, Aralin 2. Pagpapahalaga sa mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan sa panahon ng digmaan. Ang araling ito ay inihanda upang maipagmalaki at mapahalagahan ang ginawang katapangan at pagmamahal sa bayan ng ilang mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Mapagnilayan ang mga katangiang ito na maaaring maghubog ng pagiging makabayan ng isang makabagong kabataang Pilipino. Layunin nitong maisaisip at maisapuso ng isang kabataang Pilipino ang pagmamahal sa sariling bansa at pagpapahalaga sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bansa. Sa araling ito, inaasahang una, na ipagmamalaki ang kabayanihan ng mga gerilyang Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Hapones at napahahalagahan ang katapangan at nasyonalismo ng mga Pilipino bilang sandata sa pakikipaglaban sa mga mananakop. Atin munang gawin ang unang pagsubok. Isulat ang fact kung wasto ang isinasaad ng pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang bluff kung di wasto ang isinasaad ng pangungusap. Unang bilang. Kahit natakot ang mga Pilipino sa panahon ng digmaan, ay lumaban pa rin sila sa mga Hapon. Ikalawa, hindi maaaring ituring na bayani ang isang tao kung hindi siya handang magsakripisyo at mag-alay ng buhay para sa bayan. Ikatlo, malaki rin ang naging ambag ng mga kababaihan sa panahon ng digmaan. Ikaapat, ang mga gerilya ay mga rebelde sapagkat sila ay nagtaksil sa bayan. Ikalima, may mga Pilipino din na naging taksil sa bayan dahil sa pakikiisa nila sa mga Hapon. Gawin naman natin ang baliktanaw. Puna ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang tamang pangungusap batay sa nakaraang aralin. Unang bilang. Ang patlang ay may layuning labanan ang mga Hapon noong panahon ng pananakop na pinangunahan ni Luis Taro. Ikalawang bilang, pinangunahan ni Patlang ang pagtatatag ng pambansang federasyon ng samahan ng mga kababaihan. Ikatlong bilang, ang mga Patlang ay nagsilbing tagapagbuklod sa mga anak, tagagamot at tagapag-alaga sa mga sugatang sundalo. Ikaapat na bilang, ipinakulong sa Patlang si Jose Abad Santos ng mga Hapon hanggang sa doon na rin siya hinatulan at binaril. Ikalamang bilang, dahil sa pagtulong ni Jose Lianes Escoda sa mga sundalong lumaban sa mga Hapones, hinuli siya at ang kanyang asawa at ikinulong sila sa Patlang hanggang siya ay bawian ng buhay. Maikling pagkilala sa ating aralin. Ang araling ito ay karugtong ng nakaraang aralin patungkol sa mga naging kilalang Pilipino
sa panahon ng digmaan. Nakita sa mga Pilipinong ito ang katapangan at higit na pagmamahal sa bayan sapagkat hindi sila natakot na maaaring mawala ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. Ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang adhikaing ito na kung saan napalawak nila ang revolusyon laban sa mga Hapon sa buong bansa. Ito ay sa pamamagitan ng mga kilusan na kanilang itinatag tulad ng mga gerilya at hukbalhap. Nagsama-sama ang maliliit na pangkat mula sa iba't ibang panig ng bansa at sumapi sa mga gerilya. Ang buong Pilipinas ay may iba't ibang kampo ng mga gerilya na nagbuwis ng dugo sa layuning makamit ang kalayaan. Nadagdagan pa ito ng sumapi ang ilang sibilyang Pilipino. Tandaan, maraming mga Pilipino ang nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan noong panahon ng digmaan. Sila ay may iba't ibang katangian at paraan ng pagpapakita ng kanilang kabayanihan. Higit sa pagmamahal nila sa kanilang buhay, ay isinakripisyo nila para sa nakakarami. Ang mga pagpapahalagang ito ay may mga aral na dapat matutunan ng isang kabataang Pilipino sa panahon ng bagong henerasyon. Ang katapangan, pagmamahal sa bayan, at pagkakawang gawa ay ilan lamang sa mga ito. Ating gawin ang pangwakas na pagsusulit. Tukuyin kung anong katangian ang ipinakita ng mga sumusunod na pangungusap patungkol sa kabayanihan. Isulat kung ito ay katapangan, nasyonalismo, pagkakawang gawa. Unang bilang, nakipagdigma ang Huk at mga gerilya sa mga Hapon. Ikalawang bilang, nagpakain at nanggamot si Jose Pallanes Escoda sa mga sundalong Pilipino. Ikatlong bilang, ipinagpatuloy ni Jose Abad Santos ang pamahalaan ng bansa noong lumikas si Pangulong Manuel Quezon papuntang Estados Unidos. Ikaapat na bilang, nagtatag ng pambansang federasyon ng Samahan ng mga Kababaihan si Jose Pallanes Escoda. Ikalimang bilang, nagkaisa ang mga sundalong Pilipino, Amerikano at mga gerilya sa pagsagupa sa mga Hapon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa huling linggo ng ikalawang markahan. Hanggang sa mga susunod pang mga aralin, paalam!